Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamunti mang pahirap. Sa akala ng mga hangal ang mga matuwid ay namamatay, iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi ay ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang Mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa Anak
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, nawa ang asal nila'y laging maging pagbibigay saksi sa pananampalatayang ipinahahayag ng mga labi nila at sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ibang pinunong espiritual, nawa magpatuloy silang magpahayag ng turo ng simbahan ng buong linaw at tapang at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Para sa ating mga pinuno ng pamahalaan at lahat ng may pananagutan sa pagtataguyod ng kabutihan ng lahat, nawa ipagtanggol nila ang matuwid, gawin ang tama, at pigilan ang mga nagpapahamak sa madla. Manalangin tayo. Para sa mga doktor, nurse at mga taong nag-aalaga sa may malulubhang karamdaman, nawa tumupad sila sa kanilang mga tungkulin ng may paggalang sa kabanalan ng tao at pasiglahin nila ang kanilang mga pasyente sa pag-asa sa kaligayahang walang hanggan. Manalangin tayo.